Part 18. Belinda nodded, pero natigilan siya nang makitang may tatlong armadong lalaki na nakatayo malapit sa pinto ng kwarto ng lola niya. "Oh, ayos ka lang?" Leah asked nang mapansin ang pagkamutla ni Belinda, pero nang makita ni Leah ang nasa harap niya ay natigilan na lang ito at agad na umahan din ang pag-aalala. Belinda was too worried. Baka mamaya ay nasa loob si Cecilia at baka may gagawing hindi maganda. Belinda didn't want to jump to conclusions, pero hindi niya maiwasan pagkatapos ng lahat ng nangyari. Mabilis ang lakad ni Belinda papalapit. "Sino kayo?" Belinda asked that to those men, pero hindi naman na hinintay ang sasabihin ng tuluyan siyang makapasok sa loob ng kwarto ng lola niya. A familiar woman was there. Nagtatawanan ang lola ni Belinda at ang isang babaeng pamilyar. Nasa tabi ng kama nakaupo ang babaeng iyon. Halos mapako ang paa ni Belinda nang makita niya ang mama niya. A tears start flowing non-stop. It was like those dreams that she had been dreaming of mula noong bata siya, "Mama." Halos mabasag ang boses ni Belinda nang isambit niya iyon, and then after that, she saw her mom look at her. "Apo, ikaw ba yan?" "Belinda, apo ko." Ang boses ng lola ni Belinda ang pumutol ng katahimikan. Hindi mapigilan ni Belinda ang tumitig sa ina niya na ngayon ay nakatitig na rin mismo sa kanya. Kitang-kita ni Belinda na nangilid ang luha sa mata ng kanyang ina habang nakatingin sa kanya. Belinda really don't know what to feel. Kung magiging masaya ba siya? Kung magagalit ka sila yung ina niya na gustong-gusto niyang makita noon pa na kahit kailan hindi nagpakita sa kanya ay nandito na. Hindi niya talaga alam. Her lola is right, magkamukhang magkamukha sila ng kanyang ina. "Sa labas lang ako." She heard that from Leah, pero hindi na niya iyon magawang pagtuunan ng pansin. Belinda is already 25 years old at bata pa lang siya nang iwan siya ng kanyang ina, so it feels really like a dream now that her mother was here, watching her. "Nandito na ang mama mo, Belinda. Hindi mo na siya kailangang hanapin pa." Rinig na rinig ni Belinda ang masayang boses ng kanyang lola, kaya riyaman nalipat ang tingin ni Belinda sa lola niya at doon niya nakita ang napakaganda nitong ngiti. "Apo." Unti-unting nawala ang ngiti ng lola niya nang mapalakas ang paghikbi niya. Napatikip tuloy siya sa bibig niya. "Umiiyak ka ba?" Nag-aalalang tanong ng lola ni Belinda, kaya agad na pinunasan ni Belinda ang luha at lumapit sa lola niya. "Hindi po. Nagulat lang po ako, lola." Nilagyan ni Belinda ng saya ang boses niya kahit na halos manghina na siya dahil ramdam pa rin niya ang tingin ng kanyang ina sa kanya. Sylvia, Belinda's mother, was just silent when she saw her daughter crying. Pinanood niya ang kanyang anak na iniwan niya pagkatapos nilang mag-divorce ng dating asawa. Hinawakan ni Belinda ang kamay ng kanyang lola at kasunod din naman noon ay ang pagigiting lola ni Belinda. "Ang saya-saya ko ngayon. Mabuti at pumunta ka rito dahil plano ng mama mo na puntahan ka pagkatapos naming mag-usap." Nakakagulat, pero sobrang saya ko. Para akong nananaginip, apo. Nakagat ni Belinda ang labi nang marinig niya iyon. She wanted to look at her mother, pero wala siyang lakas na gawin iyon. Baka kapag hinayaan niyang tignan ang mama niya ay umiyak siya at tuluyang sabihin ang lahat ng hinanakit niya. Gusto ni Belinda ang maglabas ng hinanakit sa ina niya, pero hindi naman sa harap ng kanyang lola. Ayaw ni Belinda na dahil sa kanya ay mawala ang ngiti ng lola niya. "Ganoon po ba?" All Belinda said. "Oo, apo." Masayang-masaya pa ring ani ng lola ni Belinda. Hindi maiwasang mapangiti si Sylvia habang nakatingin sa anak niya. Kahit nakatingin lang naman kasi ito ay alam niyang maayos ang pagpapalaki sa kanya. Kahit tignan lang ni Sylvia ang anak ay alam na agad ni Sylvia na lamaking mabuting tao ang anak niya. Masakit lang sa parte niya na hindi niya iyon nasaksihan. "Asan nga pala ang asawa mo? Nandito ba siya?" Natigilan si Belinda at si Sylvia naman ay literal na napaangat ng tingin. "May asawa ka na?" Sylvia can't stop herself from asking rason kaya napatingin si Belinda rito, pero mabilis lang iyon dahil binalik niya din ang tingin sa lola niya. Hindi alam ni Belinda ang sasabihin noong una dahil takot siya na umiyak at maalala ang nangyari sa buhay niya nitong mga nakaraang araw, pero ilang sandali ay huminga siya ng malalim para kumuha ng lakas. "Wala siya, lola. May trabaho siya kaya ako lang at si Leah ang pumunta." Si Leah naman nasa labas. Mahinahong, pero kabadong sambit ni Belinda at muling hinaplos na lang ang kamay ng kanyang lola.
Again, Belinda felt that her mother was watching her kaya mas lalo siyang hindi mapakali. She even felt dizzy again, pero pinaikit niya na lang ang mata at muling huminga ng malalim. Ano, hindi ba nagbago ang pakitungo sa iyo ng asawa mo? Mabait pa rin ba siya? Hindi ka ba niya sinasaktan? Sumisikip na lang ang dibdib ni Belinda sa mga naririnig na tanong ng kanyang lola. This is the reason why Belinda didn't want to tell her lola about what happened. Ayaw niyang malungkot ito at mag-isip ng mar-arnang bagay. Malala na ang kondisyon ng kanyang lola, kaya nga malaki ang pasalamat niya nang nagiging mabuti ito sa paglipas ng mga araw. At kung sakali mang pala rin, pwede na siyang ilabas sa hospital. Mabait po siya, lola. Tanging sambit na lang ni Belinda na agad namang nagbigay ng malapad na ngiti ng kanyang lola. Nanatiling tahimik si Sylvia at hinayaan na lang niya ang maglola sa pag-uusap and she also enjoyed watching them. Ilang sandali ay tuluyang nakatulog na ang lola ni Belinda at talaga namang sobra ang pagtahimik ng paligid ng silang dalawa na lang. Belinda stood up at inayos ang kumot ng kanyang lola, kasabay din naman noon ay ang pagpasok ng doktor. Belinda asked everything about her lola's condition at talagang hindi maiwasan ni Belinda ang makahinga ng malalim nang malaman na talagang bumubuti na ang lagay ng kanyang lola. Kung ganoon, maiwan ko muna kayo. The doctor said kaya agad na nagpasalamat si Belinda rito. Pagkaalis ng doktor ay muling namutawi na naman ang katahimikan. Belinda didn't know what to do. Belinda wanted to say something pero parang may bumabara sa lalamunan niya hanggang sa mapapikit na lang si Belinda at naisip ang lumabas muna para sana magpahangin at kumuha ng lakas ng loob para makausap na ng maayos ang kanyang ina. Sa labas lang po ako saglit. Hirap na hirap si Belinda na sabihin iyon, pero gusto niyang palakpakan ang sarili nang masabi nga niya iyon. Anak, pwede ba tayong mag-usap? Nasa pinto na si Belinda nang marinig niya ang boses ng kanyang ina. Napapikit siya sa tawag ng kanyang ina at parang gusto na lang din niyang umiyak. At last, she heard her mother calling her that. Ilang paghinga pa ng malalim ang ginawa niya bago tuluyang harapin ang kanyang ina. Pagharap niya ay tinapangan niya ang sariling tignan ang kanyang ina sa mata, pero naninikip ang dibdib niya. Sylvia is now crying while looking at her daughter. Alam ko na malaki ang pagkukulang ko at siguro ay galit ka sa akin dahil sa ginawa kong pag-iwan sa iyo, pero pwede mo bang hayaang ang mama mo para kausapin ka? Nagbabasag ang boses ni Sylvia nang sabihin niya iyon habang nakatingin sa anak niya na iniwan niya noong bata pa lang siya. Ayos lang bang mag-order muna tayo bago tayo mag-usap? You can order whatever you want, Sylvia said and tried to smile at Belinda. Pumunta sila sa malapit na coffee shop at doon nag-usap. Naiwan naman si Leah sa hospital at sinabing maghihintay na lang doon. Belinda nodded to what her mother said, but she kept looking at the bodyguard standing outside. Halos 5 sila at lahat ng iyon ay bodyguard ng kanyang ina. Thinking that those are hired from Van's father really made Belinda sigh. Hindi niya maiwasang isipin na ang asawa ng mama niya ngayon ay ang papa ni Van. She wanted to ask that immediately to her mom, pero alam niyang may tamang oras para doon at ang oras na iyon ay hindi pa ngayon. Ang laki-laki mo na. Naalala ko noon, napakaiyakin mo tapos ngayon. Nakangiting ani ni Sylvia at talagang tinitigan ang anak niya. I'm happy na lumaki kang maayos. Nakapagtapos ka, hindi ba, ng interior design? I'm proud of you sa lahat ng narating mo, sambit pa niya at nakangiti pa rin, pero nang mapansin ni Sylvia na nakatingin lang ng seryoso sa kanya ang anak, unti-unting naging hilaw ang ngiti niya. Para siyang tinusok ng paulit-ulit at may bumerang kung ano sa lalamunan niya. Bakit ngayon lang? Belinda immediately asked nang mapansin ang pagkatahimik ng kanyang ina pagkatapos ng marami nitong sinabi umawang ang labi ni Sylvia at hindi alam ang sasabihin sa tanong ng kanyang anak. Natigilan siya at sinubukang manggapa ng mga salita, pero hindi pa siya nakakakuha ng mga tamang salita ay muli na namang nagsalita si Belinda. I waited for you to come back kahit na sinabi na ni Papa na hindi mo ako babalikan kasi hindi naman ako importante sa iyo, pero dahil gustong-gusto kitang makita, umasa pa rin ako, Belinda said at tuluyang pamatak na ang luha sa mata niya, pero ang ekspresyon ng mata niya ay seryoso lang. Napapikit si Sylvia at namuo ang galit sa kanya mula sa dating asawa. Kumuyam ang kamao niya at huminga ng malalim. I am already 25 po, bakit ngayon ka lang?
Nagtaas baba ang paghinga ni Belinda para pigilan pa ang mga luha sa mata niya, but she couldn't stop herself from crying. Nanlambot si Sylvia habang nakatingin sa anak niya. I waited for you all these years, paus na sambit ni Belinda at patuloy na pinapatibay ang ekspresyon niya. Ang isiping nasa harap na niya ang mama niya ay talaga namang nagpaparamdam sa kanya ng napakaraming emosyon. I left you because I needed to work for US, para maibigay ko lahat ng pangangailangan mo. Mahirap lang ako, Belinda, and I didn't want you to suffer dahil wala man lang akong maibigay na magandang buhay. Nag-uyo ako sa iba't ibang bansa, and when the time na nakakapag-ipon na ako ng kaunti, I tried to get you from Edward, pero Edward already filed a restraining order kaya nawalan ako ng karapatang lapitan ka. Sinubukan kong umapila, but Edward was too rich that time at wala akong laban sa kanya kaya wala akong nagawa kundi ang muling umalis ng bansa at magtrabaho na lang ulit. Belinda didn't know what to say or even react after hearing that. Masyadong malalim ang pangyayaring iyon para agad na rumahistro sa isip niya. At sinabi niyang hindi ka importante sa akin. He was really a devil. Oo, alam kong may kasalanan ako sa kanya, pero tama bang itanin niya sa'yo ang bagay na to? Nagmakaawa ako sa kanya para makuha ka, para ibigay ka sa akin, but because he was really angry at me, he didn't let me. Pinunasan ni Sylvia ang luha sa mata niya nang maalala niya na pinahuli pa siya ng pulis ni Edward sa pagpupumilit at pagmamakaawa niya. Galit na galit si Edward sa kanya at noong una ay naiintindihan niya ang galit ng dating asawa, pero ibang usapan na sa restraining order na finil ni Edward. You're lying, Belinda couldn't help but say. Napapailing at natatawa pa siya ng sarkastiko. You're just telling a lie to cover how you left me and how you didn't take your responsibility to me, Belinda said at napapahikbi na. Natarante si Sylvia at patuloy na umiling ng ilang beses. Ang pinaka hindi niya gustong mangyari ay isipin iyon ng kanyang anak, no. I'm not, anak. Alam ko na hindi ka maniniwala dahil malaki ang pagkukulang ko para sa'yo, pero iyon ang totoo. Sinubukan ko lahat, anak. Sinubukan ko ang lahat para makuha kita sa kanya, pero masyado siyang mayaman at dahil na rin sa naka-file na restraining order kaya, hindi na matagalan ni Belinda ang mga sinasabi ng kanyang ina kaya agad na siyang sumabat. Sige, sabihin na natin na may restraining order nga, pero sige nga. Paano mo mapapaliwanag na saka ka lang nagpakita ngayon sa akin? It's been years at may hangganan naman ata iyang sinasabi mong restraining order kaya pwede ba? Stop lying. Belinda didn't intend to be rude, pero hindi niya mapigilan gayong may sinasabi itong hindi niya alam at kailanman ay hindi pumasok sa isip niya. Restraining order. Bakit may ganoon? Hindi yun kapani-paniwala para kay Belinda dahil kahit kailan naman ay wala siyang alam sa bagay na iyon. The restraining order was lifted when you were 22. Pinuntahan kita. Bumalik ako rito sa Pilipinas para puntahan ka, but I saw how nice your life is. Nahihiya akong bigla na lang susulpot para kunin ka dahil alam kong malaki ang pagkukulang ko sa iyo bilang ina. Wala akong lakas na loob para magpakita sa iyo and that was the most regretful in my life. Sobrang tagal na nga na hindi kita nabalikan tapos noong may pagkakataon na ay saka naman akong naduwag malungkot na tinignan ni Sylvia ang anak niya. Hindi kita pipiliti na maniwala sa lahat ng sasabihin ko, but I want you to hear it. Inabot ni Sylvia ang kamay ni Belinda at hinawakan. Sylvia saw Belinda's ring and really felt sad na hindi man lang niya alam na kinasal na pala ang anak niya. Masyadong masakit para kay Sylvia na malaki ang pagkukulang niya para sa anak niya. So now, she's back para ipakita at iparamdam kay Belinda ang pagmamahal niya bilang nanay. Bumalik ako para sa iyo at para kay mama. I'm sorry sa lahat ng pagkukulang ko and I am not expecting na mapapatawad mo agad ako. Handa akong maghintay, pero ngayong nagkita na tayo, gusto kong bumawi sa iyo. Gusto kong iparamdam sa iyo na nandito ako. Sobrang huli na, pero sana payagan mo ako. Sana hayaan mong maging ina ako sa iyo. Ilang beses sumubok si Sylvia na makuha si Belinda, but then Edward was really a devil for not letting Sylvia be with her daughter. Noon namang pwede na siyang lumapit biglang takot at hiya ang naramdaman niya, na siya talaga naman pinagsisisihan niya. Walang magawa si Sylvia dahil una ay hindi siya mayaman, pangalawa ay dahil anak ni Edward sa papel at batas si Belinda. And she's back to correct things.
Hindi na niya gustong mamuhay ang anak niya sa kasinungalingan. It's time to correct everything. Parehas silang umiiyak, pero si Belinda ay pinanatili ang seryosong ekspresyon habang pumapatak ang luha. Belinda let her tears fall, but she remained serious. Laking pasalamat ni Belinda na nagagawa pa rin niyang maging seryoso sa kabila ng mga halo-halong nararamdaman niya ngayon. She really just didn't want to look more miserable right now. Habang si Sylvia naman ay humigpit ang hawak kay Belinda, and because she was holding Belinda's hand, hindi niya maiwasang titigan ang singsing ni Belinda. Malungkot na ngumiti si Sylvia at inangat ang tingin sa anak niya. Your ring is beautiful. Grabe, sobrang pabaya kong ina. Hinaluan ni Sylvia iyon ng pagtawa, pero rinig naman ang lungkot at sobrang pagsisisi. I don't even know that you are already married. I'm sorry, anak. Sorry, ang laki ng pagkukulang ko sa'yo. Sylvia cried more and even kissed Belinda's hand nang maidugtong niya iyon. Napapikit naman si Belinda at agad na hinayla ang kamay niya. Hearing that was too awkward knowing that she is not really married. Natigilan si Sylvia sa paghila ni Belinda sa kamay niya, pero wala naman sa posisyon si Sylvia para umapila. Sylvia knew that she deserved this treatment from her daughter kaya kahit na masakit na ay sinubukan niya pa rin ang ngumiti. I hope makilala ko na ang asawa mo, Sylvia said, still trying to smile, but Belinda closed her eyes. Paano sasabihin ni Belinda na ang asawang tinutukoy niya ay ang anak mismo ng asawa ng kanyang ina? And Belinda couldn't help but laugh as she thought about their situation. Ang gulo ng sitwasyon nila. Pinunasan ni Belinda ang pisngi at huminga ng malalim. After that, she opened her eyes. Belinda was about to say something, pero hindi niya natuloy nang may pumasok sa restaurant. Kasama kasi nito ang isang bodyguard ng kanyang ina kaya hindi niya maiwasang mapatitig dito, pero hindi alam ni Belinda kung bakit parang may kung ano sa pakiramdam niya nang magtama ang tingin nila ng lalaking pumasok. Kay dad iyon ng papa niya at parang may pagkakahawig kay Warren. Napansin ni Sylvia ang pagkatigil ng kanyang anak kaya naman tinignan ni Sylvia iyon and then she saw her husband coming to their table. Edie, Sylvia immediately wiped her tears and was ready to stand up. Pero agad na hinawakan ni Edie ang balikat ng kanyang asawa para pigilan siya sa pagtayo. No, Vaya, it's okay. You can remain sitting. Umawang na lang ang labi ni Belinda habang nakatingin siya sa dalawa. Sa kabila ng marami ng emosyong nararamdaman niya, sumabay pa kay Belinda ang nakikitang pagkamangha sa tinginan nila. They look so in love. That was the first thing Belinda saw as they looked at each other. Bata pa lang siya noong umalis ang kanyang ina, pero kahit kailan ay hindi niya maalala na ganoon sila magkatinginan ng kanyang ama kaya hindi niya maiwasang mapatigil at mapatitig sa dalawang tao sa harap niya. Sandaling tinignan ni Sylvia ang asawa niya at sa katipid na ngumiti, but when she looked at her daughter who was watching them, biglang kumulabog ang dibdib niya sa kaba. Belinda, heto nga pala si, your husband. Hindi na napigilan ni Belinda ang itanong iyon agad at huwag patapusin ang kanyang ina. They both sighed and Belinda clearly heard that. Tinignan ni Belinda si Edie Francisco sa mata, but she didn't know why she felt something. Parang may kung ano sa tingin ng lalaking nasa harap niya. She couldn't understand it, pero ramdam niya sa tingin ng papa ni Van ang emosyong sobrang gone. Sandaling natigilan ang lahat ng tuluyang dumating ang order. They all just looked as the waiter put down their order. You can order yours. Mahinang sambit ni Sylvia kay Edie and Sylvia made sure na mahina iyon, pero kahit mahina ay narinig ni Belinda iyon. Don't mind me. Focus on Belinda, Vaya. Hindi nakatakas sa pandinig ni Belinda kung gaano kalambing ng kanilang boses sa isa't isa. It was like fiction. Naibaba na lang tuloy ni Belinda ang tingin sa baso sa harap niya. Can I sit here? That question was for Belinda kaya muling inangat ni Belinda ang tingin. Hindi nagsalita si Belinda at nag-iwas lang ng tingin nang makitang nakatingin sa kanya ang asawa ng kanyang ina, pero nang tuluyang maupo si Edie Francisco ay tuluyan niyang tinignan ulit iyon. Nakatingin ang mga mata ng papa ni Van sa kanya at kitang-kita niya kung gaano iyon kalambot kung bakit ganoon ito makatingin ay hindi alam ni Belinda. Mas tumagal ang titig ni Belinda rito, pero hindi niya alam kung bakit hindi niya nakikita si Van rito.
Sa physical na anyo ay walang pagkakatulad si Van at ang lalaking nasa harap niya. Hindi sila magkamukha ni Van. Baka siguro nagmana lang talaga si Van sa mga Villarriba. Belinda didn't know, but the sure thing is, mas may pagkakahawig ang papa ni Van kay Warren dahil din siguro sa pamangkin ng papa ni Van si Warren. Edie Francisco, I know. Belinda seriously said again at itinago ang hindi niya maipaliwanag na pakiramdam habang nakatingin siya rito. I even know who your first wife is. Dugtong ni Belinda kaya naman nagkatinginan ang mag-asawa. Edie Francisco wanted to say something, pero hindi niya natapos nang muling magsalita si Belinda, Cecilia Villarriba, right? Muling nagkatinginan ang mag-asawa. Kitang-kita ni Belinda ang pag-igting ng panga ni Edie at ang nag-aalalang tingin ng kanyang ina. Belinda looked at her mother's hand as she held her husband's hand. Kitang-kita ni Belinda ang paghawak ni Sylvia sa kamay ng kanyang asawa na para bang kumukuha ito ng lakas doon. Did she do something to you? That was a question from Edie. Of course, she did, Edie. Ito na nga ba ang sinasabi ko? We shouldn't have told her about it. Ngayon mukhang dinanay pa niya si Belinda sa galit niya sa atin. So you really did that? Sinira mo talaga ang pamilya nila. Inagaw mo. Belinda didn't want to say that dahil alam niya na masasaktan ang ina niya sa mga salitang iyon, but she couldn't help it. Hearing what her mother said is a confirmation about what they did. They cheated, and now Cecilia is angry. May parte si Belinda na hindi niya masisisi si Cecilia sa ginawa niya dahil kahit sino naman ay masasaktan at makakapag-isip ng hindi maganda kung ganoon ang nangyari, pero ang hindi lang niya matanggap at maintindihan ay sa kanya tinuon ang galit nila. Belinda, anak, for what? For money. Tama. You said a while ago na kailangan mo ng pera para maibigay sa akin ang lahat ng pangangailangan ko. This is so rude to say, but I think I need an answer dahil nadamay ako sa mga pinaggagawa ninyo. Belinda said and sarcastically laughed while thinking na siya ang nagdudusa ngayon. Ayaw niyang manambat pero dahil sa sobrang sakit na nang nararamdaman ni Belinda at isama pa na halos hindi pa rin niya alam kung paano ang gagawin para maging isang mabuting ina sa magiging anak niya, nasabi niya ang mga bagay na iyon. Wala naman akong kinalaman, pero bakit ako yung nasasaktan ngayon? Tuluyan nang nabasag ang boses ni Belinda nang sabihin niya iyon. Anak, what happened? Anong ginawa niya sa iyo? Tell me. Tumayo na si Sylvia sa pag-aalala at agad nilapitan ang anak. Alam ni Sylvia kung gaano kagalit si Cecilia sa kanya, kaya hindi niya maiwasang mas mag-alala sa kung anong ginawa ni Cecilia. Malalim na huminga si Sylvia nang maalala niya ang huling pag-uusap nila ni Cecilia and it was already 3 years ago at hanggang ngayon ay masyado pa ring malinaw sa isip niya ang galit ni Cecilia sa kanya. What did she do to you, Belinda? Sylvia asked again. It was from Edie Francisco nang maupo si Sylvia sa paanan ni Belinda at hawakan ang kamay nito. I'm sorry, is that your way to get money? To get rich? Ang umagaw ng asawa ng may asawa. Belinda was already too emotional to stop herself from saying those words to her mom. Natigilan saglit si Sylvia sa sinabi ng kanyang anak. Hearing that from her own daughter ay talaga namang napakasakit. Kitang-kita ni Belinda sa mata ni Sylvia na nasaktan ito sa lahat ng sinabi ni Belinda, but Belinda wanted to make Sylvia know that she didn't approve of what she did. Gustong ipakita ni Belinda na hindi niya nagustuhan ang tungkol doon dahil alam ni Belinda kung gaano kamali iyon. Again, muling namuo sa isip niya ang mga nangyari at mga ginawa ng mga Villarriba. The pain she felt became stronger na napapalunok na lang siya, pero sa sunod na sinabi ni Edie ay nagpatigil naman kay Belinda. Hindi ako inagaw ng mama mo, iha. Hindi ganyan ang mama mo. Napasulyap si Belinda sa ama ng taong mahal niya. Hindi tuloy alam ni Belinda kung tatawa ba siya o ano. Well, hearing that was bullshit, Mr. Francisco. Hindi alam ni Belinda kung saan siya nakakakuha ng lakas. Edie stared at Belinda and then he looked at his wife. Nakayuko si Sylvia habang umiiyak pa rin, hawak din nito ang kamay ni Belinda. Imbes na magalit ay lamambot ang tingin ni Edie habang nakatingin siya sa posisyon ng mag-ina. It's just not that, Tanging sambit ni Edie. Then what do you call that? You have a wife, Mr. Francisco. Ni hindi mo inisip ang mga taong maapektuhan sa ginawa nyo.
You two cheated and how about your son? Napapikit si Edie. Pinanood ni Belinda ang pagtaas ni Edie ng kamay niya at kasunod noon ay ang paglapit ng dalawang tauhan na nasa malapit. May binulong si Edie sa dalawa, ang isa ay agad tumango at lumapit sa isang waiter, ang isa naman ay agad may tinawagan. Kasunod noon ay tuluyang isinarado ang buong coffee shop at ngayon nga ay sila na lang ang naiwan, via, sit here, please. Our baby will not be comfortable if you sit there. Belinda was too shocked as she looked at Edie about what he said. Sunod ay tinignan niya ang kanyang ina na nakaupo pa rin sa paanan niya at hawak-hawak pa rin ang kamay ni Belinda. You're pregnant. Hindi makapaniwalang tanong ni Belinda sa ina, pero nanatili si Sylvia sa posisyon niya at hindi nagsalita. Sylvia was still crying and thinking how bad a mother she was. Hindi din naman masisisi ni Sylvia kung ganoon nga ang iniisip ng kanyang anak sa kanya. Walang narinig si Belinda mula sa ina kaya napapikit si Belinda. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Edie at saka tumayo. He pulled Sylvia up. Ayaw pa ni Sylvia na umalis sa posisyon niya, but she was too weak at talagang nahila siya ni Edie patayo. All Belinda could do was to watch them buntis ang ina niya. Belinda still couldn't believe that, pero ano pa nga ba? Nang mapaupo ni Edie si Sylvia sa tabi niya ay sa kanya binalingan si Belinda. Belinda was already shocked about knowing that her mother is pregnant, pero mas lalo siyang nagulat nang tumunog ang pinto at pumasok ang ama ng magiging anak niya. Nang inig ang kamay ni Belinda at hinawakan niya ang tiyan niya nang magtama ang tingin nila. Magulo ang buhok nito, pero kahit na ganoon ay sobrang gwapo pa rin niya tignan. Gusto na lang tuloy ni Belinda ang murahin ang sarili dahil sa kabila ng nangyari ay pumapasok pa rin talaga sa isip niya ang mga ganoong bagay. Gaya ni Belinda ay gulat din si Van nang makita si Belinda. Ni hindi tuloy niya alam kung tutuloy pa siya o hindi, but because Belinda already saw him, tumuloy na lang siya sa paglalakad. Mula sa gulat, naging seryoso ang ekspresyon ni Van sa paglalakad papunta sa lamesa kung nasaan sila. Belinda just looked at the cake in front of her nang tuluyang makalapit si Van kung nasaan sila. Belinda didn't expect to see Van again after what happened kaya hindi niya alam kung paano ito pakikitunguhan. What is this all about? Mariing tanong ni Van at tinignan ang kanyang ama. Napalunok si Belinda nang tuluyan niyang marinig ang boses ni Van. Son, maupo ka muna, can you just tell me what this is all about? I still need to do something. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Edie sa tinuran ni Van. Gusto ko kayong makausap na ng sabay kaya kita pinatawag after hearing what Belinda said. Ang plano ko ay kausapin kayo ng magkahiwalay, but I think this is the best thing to happen. Sa paraan ng pagkakasabi ni Belinda ay mukhang magkakilala na kayong dalawa, kaya mukhang mas tama na sabay ko kayong kausapin tungkol sa isang bagay, pero bago ko simulan, can you please sit down, son? Yumigting ang panga ni Van. Alam kong galit ka sa akin at kinasusuklaman ako, but I want us to talk and hear what I am going to say. Inangat ni Belinda ang tingin kay Van sa pag-aakala na aalis na siya at hindi susundin ang ama, but she looked at the cake again nang hilahin ni Van ang katabing upuan niya. Sa gulat ni Belinda ay napaupo pa siya ng maayos. Belinda looked at Van again, but again she looked away when his scent registered on her. His familiar scent na talaga namang gustong-gusto niya. Nakagat ni Belinda ang labi nang maalala ang nangyari sa Paris. That night, she really hated Van's scent. Nagtataka pa siya kung bakit biglang ayaw na niya ang amoy ni Van, iyon pala ay buntis na pala siya noon. Now, start. I still need to help my fiancé with our wedding preparation. Van said, rason kaya muling nanikip ang dibdib ni Belinda at napapikit na lang. Matagal nang magulo ang pagsasama namin ni Cecilia bago magtrabaho si Sylvia sa bahay, and Van knows that. That was the first thing Edie said to them. Hawak-hawak ni Edie ang kamay ng kanyang asawa na ngayon ay tahimik na din, pero may luha pa rin sa mata. Hindi nagsalita si Van pagkarinig noon dahil alam niya ang bagay na iyon. Araw-araw na nagsaway si Cecilia at Edie, pero sa mga panahong iyon ay bata pa lang si Van at hindi alam kung ano ba ang pinag-aawayan ng dalawa. Pero dahil sa palaging magkaaway at sa huli ay ang ina niya ang umiiyak, namuo ang galit niya sa kanyang ama. Sylvia and I already knew each other before that day. We used to be boyfriend and girlfriend when we were in college.
Belinda just stayed silent at nakinig na lang, pero si Van naman ay hindi nagustuhan iyon. Yumigting ang panga ni Van sa narinig at mas lalong naging seryoso. What the hell? We are not here to hear how you two met in college, and then met again in an unexpected year. Why don't you just get straight to the point para matapos na to? Sarkastikong tanong ni Van at napailing pa. Son, just here? Just tell me why I need to sit here, right now. Mariing sabat ni Van na talaga namang napabuntong hininga kay Edie. Nagkatinginan si Sylvia at Edie. They both didn't know how to start saying what they needed to say dahil masyadong malalim at magulo ang mga nangyari sa buhay nila na alam niyang makakaapekto kila Van at Belinda. Malalaki na sila, but it's not a excuse para hindi sila masaktan sa lahat ng malalaman nila ngayon. They sigh again. Belinda and Van looked at Sylvia and Edie and they both sighed as they saw how they looked at each other. Parehas na nakita ni Van at Sylvia ang tinginan nila na may ibig sabihin. What? Muling narahas na tanong ni Van. I told you, I still need to do something. Marami pa akong kailangang gawin, so can you just, Belinda is my daughter. Mabilis na sambit ni Edie at talaga namang hindi na mapigilan ang pumikit ng mariin dahil halos hindi niya na matignan si Belinda. Nahihiya siya sa anak niya. Just like Sylvia, ganoon din nararamdaman niya. Nahihiya siya dahil hindi siya naging ama rito. Belinda is his daughter at hindi nagsisinungaling si Edie roon. It's hard to think, so Edie really don't know how to tell that properly. Edie didn't expect na sa ganitong paraan niya ang sasabihin ang bagay na iyon, pero iyon talaga ang kailangan, anak ko si Belinda. Anak namin siya ni Sylvia. Edie said again. Nang makakuha ng lakas ay tinignan na ni Edie si Belinda at kitang-kita niya ang gulat dito at parang hindi naniniwala. Parehong hindi nakapagsalita si Belinda at Van sa gulat sa narinig. They even looked at each other, pero halos tuluyang may bamara sa lalamunan nilang dalawa nang tuluyang magtam ang tingin nila, na parabang sa isang tingin lang noon ay alam nila na parehas na agad ang nasa isip nila. I got Sylvia pregnant when we were in college at hindi ko iyon alam noong nakipaghiwalay ako sa kanya dahil sinabi ni Cecilia na nabuntis ko siya. Nabuntis ko si Cecilia, pinuntahan niya ako na umiiyak siya at sinabi iyon. Nagilty ako sa nangyari. Pinili ko si Cecilia dahil buntis siya sa iyo, even though I didn't love her. It was just an accidental night with your mother, pero dahil ayokong talikuran ang responsibilidad ko sa iyo at sa nanay mo, I chose to be with the two of you. I just really didn't know that Sylvia was also pregnant at that time. Natahimik ang lahat. Hindi alam ni Belinda kung anong iisipin o ano man ang gagawin. What? That was evil shit. Halos hindi na alam ni Belinda kung ano ang inang iisipin o anong uunahing tanong sa isip niya. That information she got was really, what the hell? Tandang padamdam. Anak siya ni Edie Francisco. And what? Kapatid niya si Van. Ang sarkastikong tawa ni Van ang namayani sa buong coffee shop ilan sandali pagkatapos mamayani ulit ang katahimikan. He laughed at inihilamos ang palad sa mukha niya. Pagkatanggal ni Van ng kamay niya sa mukha niya ay bumalik ang seryosong ekspresyon niya. I am Juarez, I'm sure of that, so stop saying nonsense, Mr. Francisco. Mariin at halos desperado ng sambit ni Belinda. Hindi niya matanggap ang lahat ng mga namumuo sa isip niya. She looked at her mother, pero wala itong sinabi at armiling lang. He is not your father. Nalaman niya na hindi kanya anak, and that was the reason why we divorced. Galit na galit siya at lahat. Sinubukan kong ayusin ang relasyon namin, pero walang nangyari. He always tells me my mistakes at minsan ay pinagbubuhatan na niya ako ng kamay. This time, si Sylvia na ang nagsalita. No, you're lying again. Hindi na napigilan ni Belinda ang magtaas ng boses. Umiling si Sylvia at saka yumuko, so you're telling me that Belinda is my sister. Hindi makapaniwalang tanong ni Van nang tuluyang promoseso sa isip niya ang mga sinabi ng mga taong nasa harap niya. Napapikit naman si Belinda at halos hindi matanggap na iyon din agad ang pumasok sa isip niya kanina na halos hindi niya gustong isipin. That's bullshit. She is not my sister. No. Malutong na mura ni Van ang narinig ng lahat. Listen, Van.
Everything is really shocking, but I want you to hear me. Dito na papasok kung bakit kailangan kitang ipatawag rito. Kitang-kita ang malungkot ng ngiti ni Edie. Hirap siyang sabihin ang bagay na gusto niyang sabihin dahil ayaw niyang magbago ang tingin ni Van sa kanya at tuluyang mawala ang itinuring niyang anak. You're not my son. Napakurap-kurap si Belinda sa narinig at agad na tinignan si Van. Kitang-kita ni Belinda kung paano dumaan ang sakit sa mata ni Van. He was just wishing that, after this, they still see each other and he is still able to call him son. Ayaw niyang may magbago sa pagitan sa kanila. Oo at galit si Van sa kanya, but he still feels that Van is his son. Minsan ay tumatawag siya kay Van, and they can still talk casually, pero ang mga katotohanan ngayon ay alam niyang magkakaroon ng apekto sa relasyon nila. Muling natigilan si Van, pero agad ding namang paderag na tumayo. This is bullshit. Pinaglalaroan niyo kami. Why don't you just simply say na talagang nagloko kayong pareho? It's simple as that. Hindi yung ang dami niyong sinasabi. Mariing sambit ni Van at agad na hinakbang ang paa para umalis, pero muling nagsalita si Edie. You think I would let your mother remove my surname from you if you were really my son? Hinding-hindi ko yun papayagan. I know that this is too hard to process, but that's the Leon ang totoo, Van. I just wish you are really my son, but napapikit si Edie nang maalala nang malaman niyang hindi niya anak si Van. Nagalit siya, pero kahit kailan ay hindi nagbago ang nararamdaman niya bilang ama kay Van. Hindi ko gustong sabihin sa iyo ang tungkol dito dahil tinuturing kitang anak at gusto ko na tawagin at ituring mo pa rin akong ama. I tried to love your mom despite knowing that she just lied about you. Sinubukan ko siyang mahalin because we were already married and I had you, at tinuturing na kitang tunay kong anak, pero kahit anong gawin ko, hindi ko magawa. Palagi na lang away, palagi na lang kami sigawan, kaya pumasok sa isip kong itigil na, pero noong mga panahon na iyon, hindi ko pa ulit nakikita si Sylvia. The divorce was already in process when Sylvia worked at our house. This time, Edie looked at Belinda. Hindi ako inagaw o anuman ng mama mo. She is not like that. In fact, she pushed me away really hard. Ang mali ko lang, nilapitan ko agad si Sylvia kahit na nasa proseso pa lang ang divorce, that made Cecilia think na niloloko ko na siya noon pa. Van wants to go outside, pero hindi niya na mag-alaw ang paa niya sa pag-alis. Alam na din ni Cecilia ang tungkol kay Belinda kaya mas lalo itong nagalit at tuluyang inisip na talagang matagal ko na siyang niloloko. Doon na tuluyang napatingin si Van kay Edie. She knows. Hindi makapaniwalang tanong ni Van at namuo ang galit sa kanya. Yes, son. She knows kaya naman nabahala kami nang malamang kilala ni Belinda si Cecilia dahil alam namin ni Sylvia kung gaano kagalit ang iyong ina sa lahat ng nangyari. Hinuyam ni Van ang kamao niya at inisip ang unang araw kung kailan naisipan ng kanyang ina ang maghiganti kay Belinda. Leon ang araw ng pagka-aproba ng divorce at tuluyang paghihiwalay nila. His mom knows shit. Ang tanging nagawa ni Belinda ay titigan ang daliri niya kung nasaan ang singsing. After everything happened and everything that she heard now, she thinks it's really time to say goodbye and start a new life. Masyado nang magulo ang buhay nila, so she thinks it was really the time for that. Van. Mahinahong tinawag ni Belinda si Van nang makita ang muling paghakbang nito. Natigilan naman si Van nang marinig ang mahinahong boses ni Belinda, sa sobrang hinahon ay parang hinaplos ang puso ni Van. Nanatili sa pwesto si Van at hindi tinignan si Belinda. He just waited for Belinda to say what she was going to say. I think this is really the time to end everything, right? Belinda said and tried to smile. Ang dalawang mag-asawang si Sylvia at Edie ay nagtatakang nagpalipat-lipat ng tingin sa dalawa. Again, tears started flowing from Belinda's eyes. Then she looked at the ring again. She started removing it and put it on the table. Bumaba ang tingin ni Van doon at parang gusto na lang umalis para huwag nang marinig ang sasabihin ni Belinda. Si Sylvia at Edie ay talagang natahimik at punong-puno ng pagtataka sa mukha. And it's time to give this back to you. Thanks for making me happy kahit na alam kong pagkukunwari lang lahat ng iyon. Saka baka hindi na kita mabati sa magiging kasal mo, so I want to say congratulations.
Parang tangang natawa si Belinda at halos kurutin ang sarili para huwag lang mapahagulgol. Zai is really a good woman. Nasaktan lang din siya kaya she became like that. I hope the two of you will be happy. Belinda stood up after that. She looked at her mom, who was looking at her in shock. Puntahan ko lang po ulit si Lola. Maiwan ko na po kayo. After she said that, siya na ang naunang lumabas. Sylvia called her daughter, pero mabilis na itong lumabas. Gusto niya pa itong habulin, pero hindi na natuloy nang makitang nakasakay na agad ito ng taxi. Son. Edie asks that with Van. Edie wanted to ask more about what that means, but Edie stopped as he saw Van's tears start flowing in his eyes. Sa gulat ay hindi na siya nakapagsalita pa at natahimik na lang. Even Sylvia don't know what to say at gulat sa nangyayari.